Pagbabasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Halina po, pagsaluhan at pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Kapag Korean ang pag-uusapan, anything that pertains to the culture of South Korea, ano kagad ang iniisip mo? Kung ako tatanungin mo, 3 bagay po ang naiisip ko kapag pinag-uusapan ng anything Korean. Number 1, K-pop. Ito yung Korean pop culture na sikat sa maraming tao, hindi lang sa mga kabataan, kundi kahit sa mga adults din. Pinag-uusapan natin yung music ng K-pop, yung mga grupo, yung mga boy at girl groups na kumakanta at sumasayaw. Pinag-uusapan natin yung mga K-drama, mga pelikula at mga TV series na talagang nakakakurot ng puso at nakakaantig ng kalooban. K-pop. Ikalawa ay Korean food. Siyempre, pag pag-uusapan natin yung Korean cuisine, talagang inaabangan natin yan mula sa napaka-exotic at napaka-spicy at very tangy na kimchi, sa mga inihaw tulad ng samgyeopsal at bulgogi, o kahit sa kanila mga rice meals. Wala talaga tatalo sa sarap, anghang at init na dala ng Korean food. Pero may pangatlo para sa akin. Something that pertains to Korean culture itself ay ang Korean Catholicism. Tama rinig mo, yung pagiging katoliko ng mga Korean. Granted, hindi naman majority ng mga South Koreans ay katoliko. Pero malaking porsyento sa kanilang population ang mga Kristiyano at napaka-important na balikan natin ang history paano dumating ang Kristyanismo sa Korea. In fact,
ang Korea, unlike tayo sa Pilipinas, dinala ng mga misyonerong pari at religious ang pananampalataya natin. Sa mga Koreans, iba po. Ang nagdala ng faith sa kanila ay ilang mga scholars, mga kabataang Koreano na nag-aral sa China. Natutunan nila doon ang salita ng Diyos, natutunan nila doon ang buhay ni Jesus at ang buhay na simbahan, at dinala nila yon sa kanilang mga kababayan sa Korea. Tinuro nila ang isang mundo na walang social status, walang mayaman o mahirap, walang makapangyarihan at simpleng mamamayan, dahil lahat ay tinuturing na anak ng Diyos. At dahil doon, nagkaroon ng malaking inggit sa gitna ng pamahalaan at ng mga Kristiyano. At ito ay nagbunsod sa malawakang persecution o pag-uusig ng mga Kristiyano. At isa sa mga naging biktima ng pag-uusig na ito ay ang santong pinagdiriwang natin ngayong September 20, si St. Andrew Kim Tae-gon. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang kamatayan ni St. Andrew Kim Tae-gon, ni St. Paul Chong Ha-sang at 103, or kung yun nagkakamali, 110 pa na mga martyrs ng Korea. Kakaibang kwento ni St. Andrew Kim Tae-gon dahil siya po ay anak ng ilang mga Kristiyano na sila rin mismo naging martir para sa pananampalataya. Pero dahil sa kanyang marubdob na faith kay Kristo, siya ay tumugon sa tawag ng pagpapari at siya ang kauna-unahang pari na Korean. Nag-aral siya sa seminaryo sa Macau at sa Beijing, at siya ay nagstay samantala kasama ng mga Dominican sa may Lulumboy sa Bulacan, dito sa Pilipinas. Pero siya ay nakabalik na sa Korea, saglit pa lang siyang nagmi-minister sa mga kababayan niyang Kristiyano doon na nagtatago dahil nga may persecution. Siya ay dinakip at hinatulang mamatay sa pamamagitan ng pagpugod sa ulo. In fact, nakilala si Andrew Kim Tae-gon dahil sa dalawang sulat. Isang sulat na inadres niya sa isang obispo at isang sulat na inadres niya naman sa kanyang mga kapwa Kristiyano na nagtatago at gumagawa ng paraan para hindi sila mahuli na pinapractice yung Catholic faith. Doon sa ikalawang sulat, sabi niya, tayo, mga Kristiyanong Katoliko, bininyagan tayo. Tayo, mga Kristiyanong Katoliko, nakatuloy tayo sa household of God o yung simbahan mismo. Pero ano ang saysay ng pagiging Kristiyano sa pangalan kung hindi naman to nakikita sa ating mga gawa? Ganda nung sinabi sa first reading ni St. Paul na tayo ay bahagi ng household o sambahayan ng Diyos. Pero ano nga ba saysay o silbi nito kung hanggang pangalan lang tayo Kristiyano, hanggang pangalan lang tayo Katoliko at hindi to nakikita sa ating mga gawain? Sana sa halimbawa ni St. Andrew Kim Tae-gon at ng mga Korean martyrs, number 1, let us be Christian in name. Makilala sana tayo bilang mabubuting Kristiyano kapag naririnig nila pangalan natin o nakikita nila tayo. Ikalawa, let us be Christians in practice. Maging faithful tayo sa ating mga gawain bilang Katolikong Kristiyano. Pagsisimba, panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, katekesis, at mga debosyon. Pero pangatlo, let us not just be Christians by name or by practice, but let us be Christians by lifestyle. Makita na wato sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. And who knows, because of our actions, because of our words, because of our presence, marami pa tayo mailalapit kay Lord at marami pa ang maging mabuting Kristiyano dahil sa halimbawa natin. Kaya ngayon po, mag-pray po tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa biyaya ng mga banal na tao tulad ni St. Andrew Kim Tae-gon. Siya na naging huwaran ng pagiging tunay na Kristiyano sa kanyang mga kababayang Koreano. Sana tularan din po namin siya. Maging Kristiyano nawa kami sa aming pangalan, maging Kristiyano sa aming mga gawain, at higit sa lahat, maging Kristiyano sa aming pang-araw-araw na buhay. Upang katulad niya, mahikayat namin ng mas marami pa na hindi lang maging Kristiyanong Katoliko, hindi lang mag-active sa simbahan, kundi maisabuhay naming lahat ang iyong salita
at maging saksi kami hanggang sa dulo ng aming kasaysayan. Ikaw ang aming Panginoong nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. At yun po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay, ngayong September 20, Memorial of St. Andrew Kim Taygon and Companions. Shout out po sa lahat sa lahat ng mga Koreans or Korean related na mga Kristiyano at Katoliko dito sa Pilipinas. Annyeonghaseyo, may you always bear in your hearts the presence and the blessings of Jesus and the example of the Holy Martyrs. At shoutout din po sa mga Pilipinong misyonero at mga kababayan nating nagtatrabaho sa Korea. Sana po malayo man kayo sa amin, sana po ang inyong buhay at halimbawa ang maghikayat sa amin na katulad ninyo dyan, magpunyagi kami para maisabuhay namin ang salita at buhay ni Kristo. Tangkiliking ugaliing nating suportahan ang TV Maria sa kanyang mga social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese ng Parañaque. Shalom.